Bro, paki-explain mga bro, bakit wala sa Zoom natin ang Zoom link at saan ito makikita bro Jando kasi may nagtanong si Ricardo Sorbeto. Bro John Ray, pakilagay nga sa screen yung Zoom link. Thanks. Paliwanagan mo bro Jando. Dati, kung i-review niyo yung mga nakaraan natin na Bible Expo, nasa sa screen natin ang Zoom link. Kaso nga lang namumroblema tayo kasi may pumapasok na kung tawagin namin alien. Bakit? Pumapasok, nagpapalabas ng mga video ng porn. At nadidistract yung mga nasa Zoom kasi napapanood nila. Yun ay dahil ang Zoom link ay nasa screen. Tapos tinanggal namin si screen. Nasa description na lang. Ganun pa rin ang nangyayari. Kaya kung gusto nyong magtanong sa punto por punto, madali lang po yun. Marami ng option ngayon, dinadamihan ko yung option. Una, yung Zoom link nilalagay ko sa comment section. Naka-pin post yan. No? Naka-pin message yan. Nakikita nyo dyan. Kung meron kayong Zoom app, click nyo lang yung link na nasa comment section. Pangalawang option, kung meron kayong WhatsApp, wala kayong Zoom, WhatsApp lang kayo meron. Kontakin nyo yung number ko na nasa screen, yung 0963-533-2807. Yun ang number ng WhatsApp ko. At kung sakali wala kayong WhatsApp, wala kayong Zoom, may Telegram naman kayo. The same number pa rin po, 0963-533-2807 sa Telegram. What if wala kayong Telegram na naubos na lahat? Pwede rin sa yung mismong cellphone number natin sa talk and text. Talk and text number yun 0963-533-2807. Pero yung mga comment ninyo, kung meron kayong comment o gusto ninyong ipaabot ng mga mensahe, sa comment section lang kayo. Yung Zoom kasi natin, yung ating WhatsApp kasi available lang yun sa mga gustong magtanong, mag-interact. No? Kaya pwede rin kayo sa comment section lang. Pwede nyo i-chat dyan yung ilagay nyo sa comment section yung mga gusto nyo itanong at bibigyan kasagutan po yan sa live ng Punto por Punto. At kung sakali na hindi po masagot dahil na priority yung nasa Zoom, madali lang po yan. Balik kayo kinabukasan at maaga po kayo kasi yung mga previous na mga message na hindi nabigyan ng kasagutan, yun ang inuunang basahin kasi pag simula ng live wala pa naman tanong na lalabas dyan o pop out, no? So uunahing basahin yung mga pending question bago pa magpunta sa mga comment sa live na na comment section. Ganun po yun. Mayor, Yes, good evening Bro Jando. Sa lahat, maraming salamat. At may isa lang katanungan ako Bro Jando. Gusto ko lang kuha ng linaw ito. Dito sa Luke chapter 22 verse 39 to 44, dito ba ay nagsasabi lang ba ito ng pagkatao ng ating Panginoon? Or makikita din dito yung pagka-Diyos niya? At siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga olibo at nagsisunod naman sa kaniya ang mga alagad. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang bato. Ano ibig sabihin ng itsang bro? ay, Isang hagis. Isang hagis, itsang bato. Ibig sabihin yung layo. Oh yeah, yung layo. At siya'y nanikluhod at nanalangin na sinasabi, Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya.
At nang siya'y naglulumo ay nananalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Dito sa Basta yun. talata, dito sa talata na ito, ito lang ba ay nagpapakita ng pagkatao or humanity ng ating Panginoon, or dito ay nagpapakita rin ng kanyang pagka-Diyos? Dyan, klaro dyan, humanity ang umiiral kasi ang kanyang pagka-Diyos bro, hindi naman yun luluha, hindi naman yun napapagod. Pero kung babasahin mo ang talatang ito, malinaw naman na siya ay napagod, natakot, 'di ba? Kaya nga sabi niya dito sa 42 ba 'yun na 41. Hindi pala. At nang siya naglulumo na nalangin siya ng maningas, ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking lupa, no? Sa saan ba 'yun yung kunin mo ang sarong ito sa 39? Kogalian ay saan ba 'yun? At siya ay humiwalay sa kanila, Ama. Sa 42 pala. Ama, kung ibig mo ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may wag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo, at napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. So, nagkaroon siya ng takot, no, na dadanasin niya yung paghihirap, no? Kaya yun talaga ang umiiral doon, pagkatao niya. Hindi ang kanyang pagka-Diyos, Bro Yor. Malinaw naman yun. Hindi naman bound sa takot, hirap, pagod, ano pa man dyan, ang kanyang pagka-Diyos. Pagkatao lang yun, Bro Yor. So dito, yung sinasabi niyang Ama, yun ba yun? Pero klaruhin natin, klaruhin natin na ang kahit na umiral dyan ang kanyang pagkatao, Diyos pa rin. No? Diyos pa rin yung natakot, Diyos pa rin yung napagod, Diyos pa rin yung napawisan. Diyos pa rin yung yung dugo, ano ba yun? Yung kanyang pawis na parang dugo. Diyos pa rin yun. Pero in his humanity siya, nagkuha ng properties ng lahat ng iyan, yung takot ng iyan, no? Kaya nga, nung nakaraan, kung naalala nyo sa hypostatic union, di ba, may pinakinggan tayong video ng isang kapatid natin na hindi niya naunawaan what is God-man, what is Theanthropos, no? Kasi tinuligsa niya yun no? So, by the way, sa aral ng simbahan, ang ating Panginoong Jesucristo is Theanthropos, God-man. No? God-man siya. At sa kanyang pagiging God-man or Theanthropos, meron siyang tinatawag na theandric activity. Turo ng simbahan, what is theandric activity? Sabay mong nakita, no? Sa isang persona, umiral, mix, ano siya, di ba? Ang hypostatic union is unmixed nature. Pero sa theandric activity, mixed activities naman yun na ang nakita ang ating Panginoong Kristo as God. Pero at the same time, ang kanyang pinakita, ang kanyang pagkatao, while ang nagperform ang Diyos. At the same manner naman, nakita mo ang taong Kristo na gumagawa naman ng gawaing Diyos. Yun po ang theandric activity na ipinapakita ng ating Panginoong Jesucristo. No, so dito sa talatang ito, kapatid, na binasa mo, kitang-kita ang ang pagiging God-man ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag na theandric activity. No, na ang Diyos ay napagod, ang Diyos ay natakot. May Diyos bang natatakot? Meron, ang ating Panginoong Jesucristo. Malino naman dito basahin natin sa 42, na sinabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. So, may pagkatakot siya. Basahin nga natin sa ibang salin. Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Oh, talaga natakot siya. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So, dito na nakikita yung pagkatakot ng ating Panginoong Jesucristo. No, kaya nga theandric activity.
ang Diyos natakot. Pwede ba yung mangyari? Po, pwede. No? Gamit ang kanyang humanity, kapatid na Yor. No, yun, ganun kalalim ang aral ng simbahan. So dito sa verse 42, Bro John Ray, sinabi niya dito, sa ama niya ba ito hinihiling? Yung Yes. Malinaw naman eh. not my will but yours be done. Sa ama Yes. Malinaw naman yan, no? Ama. Sa Diyos Ayan, Ama. no? Ama. Mhm. Ayan, sinabi niya, ama. Hindi naman niya sinabi kung sinong ama to. Basta ama, wala namang ibang ama eh. Ama niya, di ba? Ang ating namang Panginoong Diyos na ama niya. Oh, so ama, kung maari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Bakit nga ba kalooban ang sinabi dito? No? Dahil sa aral natin, ang ating Panginoong Jesucristo ay meron siyang two wills. Two wills. Meron siyang will ng pagkatao at will naman ng pagka-Diyos. Sa will ng kanyang pagka-Diyos, syempre, iisa sila niyan ng kanyang ama. No? Pero sa will ng kanyang pagkatao, andun yung kanyang isip na as man, baka pwede siyang umatras. Kaya nga sabi niya huwag ang aking kalooban ang masunod, kundi sa iyo, Ama. Kapatid. Okay. Thank you, maraming salamat, Bro John Ray. At naalala ko pala di ba, nung may, ano ba yun, yung nagtatanong doon about si Caesarea Philippi, di ba? Yung Palestine. Di ba nabasa ni Bro John do yung Aperon is in the north part of Palestine. So, doon yung nagtatanong, di ba, tumitingin siya sa mapa, di ba? Mapa tinitingnan niya dinisdescribe niya pa So, but Pero then, hindi niya naunawaan yung tinitingnan niyang mapa. So, ito yung from Pisma Plus Munting Kaalaman, ang Israel ngayon ay yun din ang Palestine noon. Kasi nung nabihag sila, yung na-conquer sila, tinawag sila na Palestine, but din Israel pa rin yun. So ngayon, yung tinitingnan ng nagtatanong, yung ngayon, yung Palestine na ngayon. So, nagkagulo yung isip niya kasi pag sinabing Palestine, akala niya yung Palestine ngayon. But since noon, ang tawag sa Israel ay Palestine. So, yung Jerusalem, part pa rin ng Palestine, which is Israel ngayon. Hindi yung Palestine na ngayon na makikita mo sa mapa. Yun lang, Bro John Ray, ang munting kaalaman ng Pisma Plus, which is, alam mo naman, meron tayong live at correspondent doon. Modern map ngayon. Hindi niya tinitingnan yung sa luma. At saka yung pinausapan niyo yung Bible yung history doon noon So yung tinitingnan lang niya, yung ngayon, yung bago. So kaya hindi niya maunawaan yung i-explain niyo, di ba? Kaya nga si Bro Romel, si Pisma Romel nag-butt-in at pinaliwanag. So I think sana maging klaro to sa nagtanong that sana wag kang tumingin ng modern na ngayon kasi kung titingnan mo may pader na ngayon ang Palestine mataas pa yun, mga more or less 4 story yun yung pader na nun na naka-enclose sa kanila. Ibig ba sabihin niyan, Bro Yor, yung Palestine, ang Palestine ngayon iba na talaga sa Israel? Oo, iba na sila. Kung sa baga, parang may boundary na. May boundary na, makikita mo yan doon sa mga videos. May matataas na pader na yun. Pero ba't din may mga part sa loob ng Palestine, I think, siguro si Pisma Romel ay makapagbigay ng klaro niyan, that I think control pa rin ng Israel. So, ang Palestine. Oo. Or yung part lang ng Palestine na control pa rin ng Israel? Part lang, may part. Part lang. Okay. Kaya nga binigay sa kanila yung Palestine, binigay sa kanila yung West Bank, Gaza, at saka hindi ko lang maalala. Pero si Pisma Romel ay may klarong information doon kasi siyempre nandoon siya. So sa munting discussion lang, yun ang ibig kong ipaliwanag that yung kaya nga nagtataka ako bakit tinitingnan niyo yung mapa na ngayon pero yung
sinasabi na sa description ay yung noon. So kasi Bible ang tinitignan eh. So yun lang po, Bro John Ray. Yan, maraming salamat, Brother. Brother Jando,